Hello, kamusta po kayong lahat? Kamusta kailan amin? Ayan, I hope okay ang lahat, ano? So, welcome po ulit dito sa Timeless Reading ninyo. Check lang natin ano yung mga energies na napipick up ng cards. Ako nga pala si Tin, sa mga bago rito. Sa mga matatagal na, thank you so much sa palaging pag-aabang, pagsubaybay, bumabalik-balik para manood ng reading ko. Private reading, tingnan nyo na lang dyan sa ibaba. Nandyan ang link kung sa YT kayo nanonood, no? Mukhang may partnership na paparating sa inyo. Baka yung iba, um, pwedeng kontrata to, by the way. O yung mga iba na hindi naghahanap ng love life. Pero kahit hindi ka naghahanap, andyan yung love is in the air, no? Pwedeng merong new connection, friendship, sa mga iba ng ayaw ng love life, pero yung mga naghahanap ng love life, pwedeng ito ay partnership. Seven of Pentacles, mukhang matatapos na yung period of waiting. For some of you, kung meron kayo ditong bagay na hinihintay, matatapos na yung period of waiting. Malay mo, yan na yung bagong job na hinihintay mo. Or malay mo, yan na yung bagong person na hinihintay mo. Malay mo, yan na yung opportunity mo in love or in career. Wow, nakakita ko dito ng ng success na nakaka-attract ka. Ayan, ito yung magandang energy mo na nakaka-attract ka. Pwedeng nakaka-attract ka ng admirers, nakaka-attract ka ng love, followers, ng attention, opportunities. Ayan. By the way, ito yung card ng victory, success. So, yung iba sa inyo, baka may mga gagawin kayong partnership, ayan, or may mga personal goals kayo, may mga trabaho gagawin, yan na yun. Magiging successful yan. Okay? Makaka-receive ka ng maraming compliments. Ayan, nakikita mo. Daming mong fans, alam mo yun. Daming mai-impress sa'yo. Mano-notice ka for sure. Pwedeng nandoon ka sa spotlight, alam mo yun. Nakaka-attract ka ng nakaka-attract ka ng fame, yung popularity, attention ng mga tao. The world, definitely may achievement ka. O di ba sinabi ko na nga merong something successful. Meron na nga ditong matatapos na yung paghihintay mo. O baka ito na yung resulta ng mga itinanim mo, pinaghirapan mo, pinagsipagan mo. Ito na yung completion ng trabaho or ng project. O this is a cycle na magtatapos for some of you. Okay? Kung may pinag-aaral ka, ito na yung graduation. O baka ikaw na yung graduate. Kaya kung may mga scholar ka dyan, ano ba yung pinapaaral mo, dear jowa ba yan? Anak ko, kapatid, pamangkin. Baka kasi iba dito iba yung scholar ninyo, baka bagets yan, Char. De. Pero, meron ka talagang, like, halimbawa, matatapos na, last hulog na pala nung iPhone mo, 17, or last hulog na nung kinuha mong sasakyan, or last hulog na nung kinuha mong lupa, condo, bahay, whatever. Basta meron kang achievement, completion. Okay? So, yan. Ang ganda yung mga general energies mo. In career, in pera mo ka maganda, pati sa mga goals mo, achievement mo. Actually, in love, maganda. So, magsimula na tayo sa love life. Ito na yung ayaw na ayaw ninyo, di ba? Hindi kayo mahilig sa love life, sa jowa, eh. Tingnan na natin. Comment na lang kayo dyan kung nakaka-relate kayo. Pwedeng energy mo yung babanggitin, energy ng person mo, or kung meron mang mga ibang nakakonect pa sa inyo, kung masalimuot yung love life ninyo. Bahala na po kayong tumukoy kung energy mo ba yung binabanggit or energy niya person. Okay?
Iba-iba ang sitwasyon ninyo, kwento ninyo, kung nakaka-relate kayo, good. Kung hindi naman, wag ipilit, wag pagsakitan ng ulo. Kasi hindi talaga lahat ng reading magre-resonate sa inyo, ha? At kahit kailan pa ito dumating, kahit year 2050 pa yan, 2060, basta nakarating sa inyo to, baka may reason, baka para sa inyo yung reading, ha? Kung gusto nyo ng private reading ko at sa FB kayo nanonood, nag-iisa lamang yung FB page ko, Purple Teen, na may check sa dulong, ibig sabihin, meta-verified. I will not message you. Hindi ako magsisend ng friend request para mag-offer, manghingi ng kahit ano, gawain niya ng mga fake scammers na gumagaya sa akin. Mag-ingat kayo sa lahat ng platform, nandun sila. Kaya kung gusto niyo mag-inquire, mag-book ng reading kayo, mag-PM sa akin, ha? Maraming salamat. Especially doon sa mga generous star senders natin, mga suki ko sa private reading, mga bumabalik-balik, mga nag-avail ng membership subscription, ayan. Yung mga nag-avail ng subscription sa FB ko, meron kayo mga exclusive perks, no? Love life mo, dear. Ano ba situation ngayon? Oh, mukhang masaya naman. Wow! Oh, card ng ano to, card ng fulfillment, ng happiness, and ito yung harmony in the relationship. Kung kayo ay wala namang problema, ibig lang sabihin na yung samahan ninyo, marriage ninyo, connection ninyo is masaya. Sa ngayon, wala namang problema. O kung halimbawa naghiwalay na kayo, pwede ngang ibig sabihin nito, maaaring manumbalik sa dati yung samahan ninyo. Maaaring magkaroon ng reconciliation para sa mga nag-away, naghiwalay, nawala ng connection. Maaaring mabuo uli ang relationship or family ninyo. Okay? Maaaring ito na yung sign na siya yung happily ever after mo, ano? Yan. Kung hindi pa kayo nagpapakasal, magjowa pa lang kayo, pwedeng senyales yan ng mga paparating na araw na harmonious, masaya, kontento, buo kayo, solid yung relationship niyo. Or kung hindi pa kayo nagpapakasal, sabi ko nga, pwedeng happily ever after card yan. Malay mo, balang araw makatuluyan mo siya, pwedeng senyales yan. Okay? Energy sa ngayon, yung iba talaga, mina-manifest mo na ito. Baka kasi iba single ito particular sa mga single na nanonood. Itong person na to, pwedeng hindi mo pa to nami-meet or pwedeng nasa background mo, hindi mo lang alam na maaaring siya na pala yung next na magiging jowa mo or mapapangasawa mo. Ayan Andyan yung manifestation. By the way, this is Gemini energy. Babanggitin ko lang kung ano yung mga signs na naglalabasan sa cards, pero hindi ibig sabihin nun na yung mga, para dun lang sa mga signs na yun yung reading na to, ha? Ichichika ko lang lahat ng makikita ko sa cards. Pero kahit naman anong sign ninyo, ha? Minamanifest ka niya, or minamanifest mo itong mangyari. It could be na something na minamanifest mo malapit ng mangyari, matupad, no, regarding this person, regarding dito sa relationship or connection ninyo. Actually, iniisip ka rin niya. Uy, baka nagkakaroon na kayo ng, ano yung tawag doon, yung nag-uusap na kayo psychically. Kahit na hindi kayo together, or kahit hindi pa kayo nakikita, pwedeng yung mga souls ninyo, alam mo yon, nagpapadala na ng mga chat sa isa't isa, char, pwedeng ganun yung iba naniniwala dun. Ko alam po anong tawag dun sa term na yun. Pero yun, pwedeng actually, nai-imagine ka rin itong person na to, or nafe-feel ka niya, naiisip ka niya, or maybe siya yung nagmina-manifest ka niya, hindi ko alam kung sino yung nagma-manifest sa inyo. Pero may manifestations dito ng isang happy relationship, happy couple, having a family, harmonious relationship na parang happily ever after, or almost fairy tale. Di ba? Sasabihin nyo, wala nang ganyan ngayon, meron pa rin. Kataon lang talaga yung mga napupunta sa inyo ano tawag dito? Reject.
Pero meron talaga, sa maniwala kayo sa hindi, meron talaga mga fairy tale na relationship. Although, syempre, hindi ganun ka-perfect lahat yung ano doon. Pero ibig sabihin, yung mga tipo ng kwento na nagkatuluyan, walang naging third party, aba, meron naman talaga mga ganun. O, diba? Kung hindi ganun yung naranasan mo, eh, hindi talaga yun yung ano mo. Hindi yun ang nakasulat para sa'yo. Ibig sabihin. Pero hindi ibig sabihin na hindi nag-i-exist yun. No? Hangman is Pisces energy. Baliktad yung hangman. Alam mo, parang ano nagkaroon lang kayo ng pause netong tao na to. At ang nafe-feel ko, kung nakilala mo na siya, or nagkaroon na kayo ng connection nito, nagkakilala na kayo, encounter. At pwedeng nagkaroon ng suspension sa inyo, like nagkaroon ng pause. Pwedeng naunsyami, hindi natuloy. Or sabi ko nga, kung ito ay mangyayari pa lang, paparating pa lang, andun talaga yung waiting period na hindi muna kayo nagkatagpo or hindi muna kayo nagkatuluyan, pero eventually mangyayari din 'yun, no? Parang alam mo yung nakatakda na, nakasulat na makilala mo tong person na 'to. Okay, na kahit na nagkaroon kayo, nagkalayo siguro kayo, parang andun pa rin yung thread sa inyong dalawa connection Parang pinaghintay lang kayo ng divine, alam mo yun? And pagdating nung tamang timing, magiging magtatagpo uli yung landas ninyo O, di ba? Parang akala mo yung mga napapanood lang natin. Pero seryoso, yun yung nararamdaman ko rito. Alam niyo naman ako, yung mga reading ko laging masakit, di ba? Basta kasi, kung ano yung nakikita ko, tsaka nafe-feel ko sa intuition ko, yung sinasabi ko. Parang ito yung destined Alam mo yun, kung tama yung term ko. Parang siya yung destined na makasama mo. Ayan, imagine mo naman kung gaano kaganda yung energy na yan. Siyempre lahat tayo pinapangarap yung hindi tayo magkakamali, na parang mala fairy tale, yung siya na talaga, masaya kayo, happily ever after, magkakaanak kayo, alam mo yun. Ito yun. Ito yung tipo ng person na yun. So, i-describe ko as much as I can. Itong person na to, matalino siya. Actually, siya ay intellectual. Pwedeng seryoso siya, pwedeng tahimik siya, pwedeng hindi siya outgoing. Pwedeng akala mo, isnabera, akala mo cold-hearted, pero hindi. May puso ito. Meron siyang magandang puso. May caring siya na puso. Ganun lang siguro talaga yung presentation niya. Ibig sabihin, kung paano mo siya makikita sa outside. No? Pwedeng ganun siya kumilos. No? Ganun yung pananamit niya. Ganun siya hindi outside. Pero, ang lakas sa energy ng Gemini, no? Gemini Pisces. Kung meron man, sa chart mo or sa chart niya. Pero sabi ko nga, it could be any sign, kahit na anong sign ninyo. As long as nakaka-relate kayo rito. So, ang feeling ko, parang tinadhana talaga na parang maantala muna yung pagjo-join together ninyo, pagtatagpo or pagkikilala nyo nitong person na to. Siguro, yun ay preparation ng divine na bago kayo magtagpo, kailangan muna mayroon kayong, alam mo yun, may mga part ng buhay natin na mararanasan muna natin ito bago natin makilala itong tao na to, 'di ba? 'Di ba, yung minsan nga ganun kala mo siya na talaga yung end game mo, yung last person sa buhay mo. Pero hindi mo rin alam, may twist and turns ang kapalaran na hindi mo akalain na maghihiwalay pa pala kayo. Tapos meron pa palang mas tamang person talaga.
So, parang ganito yun. Parang ganito yung eksena dito sa storya na to. Kung kanino mang energy to sa inyo. Diba, yung iba nga 20 years together, magugulat ka, o pwedeng yung iba natsugi yung person, tapos may nakilala pa pala sila, na sinabi na nila sa sarili nila, oh, pag natsugi yung person ko, wala sa vocabulary ko na mag-aasawa ako ulit. Pero alam mo yun, hindi natin hawak eh. Hindi natin hawak kung ano yung plano sa atin ng divine. So, ito yung sinasabi ko. It could be na ito ay, maka-plot twist ito na hindi mo inaasahan. Pero ang nakikita ko nga dito, this is a happily ever after kind of relationship. O the lovers. O, tingnan mo yan, hindi kanya pinili. Actually, hindi mo nga siya pinili, hindi kanya pinili. Pero ang feeling ko talaga kayo yung mag-end up together pagdating ng tamang panahon. O diba, parang yung kanta lang ni Aiza. Pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako. O diba, Char, kinantahan ko pa kayo. Kasi, diba, Gemini? Talaga, dear, Gemini. Strong energy ni Gemini. Baka pareho kayong Gemini. Baka may Gemini siya sa chart or ikaw din, alam mo yun, or Pisces. Ayan talaga. Pwedeng nagkakilala na kayo. Hindi ko lang masabi kung talagang naging magjowa kayo. Pwede rin kasing hindi. O pwedeng kaklase mo siya dati o dati mong katrabaho, kababata mo, na nagkalayo kayo ng naghiwalay yung landas ninyo. Siyempre, may nagkaroon kayo ng kanya-kanyang buhay. Or dati mo siyang kakonect, tapos naun siya, nagkalayo kayo, nagkahiwalay kayo. Tapos pilit kayong pinagtatagpo eh. One day, magtatagpo kayo na itong person na to eh. Kahit na hindi ninyo pinili yung road papunta sa isa't isa, or kahit hindi nyo pinili yung isa't isa, like pwedeng naghiwalay kayo, mayroon kayong iba pang pinili. Pero alam mo yun, yung parang kayo pa rin yung pagtatagpuin in the end. Ayan no, hindi kayo magkaiba kayo ng path na tinahak eh. Hindi mo siya sinundan, hindi kanya sinundan, hindi mo rin siya hinabol. Alam mo yun, nagkaroon kayo ng mga panibagong chapters sa buhay ninyo, kanya-kanya. Pero parang ang feel ko, bandang huli kayo pa rin ang magiging together. Alam mo yun? O diba? Who knows? Lightning could strike. Sabi nga dun sa Meet Joe Black. Diba? Meron pa isang kanta eh. Paborito ko yung nagkita rin ang ating landas. Wala nang iba. Sige, di ko natutuloy. Basta yung kantang yun. Tingnan natin. O diba? Nag-take kayo ng chance sa iba't iba na person, nagkalayo kayo or nagkaiwalay kayo, nag-iba yung path ninyo. May hindi nyo ine-expect na one day, magkikita kayo ulit siguro, marireunite kayo. And maybe doon na magsisimula yung love story ninyo. Strength card is Leo, kung meron man Leo. Full card is Aquarius. Baka may Aquarius dito. Pero strong energy ni Gemini. Could be any sign. Basta ko ano lang makita ko, babanggitin ko. Wow. Ito is something na napigilan nung una. Ayan Hindi nag-continue eh. Alam mo yun. Parang talagang sinadya ng tadhana na nagtagpo na kayo before, pero pinaglayo kayo ng landas, dala ng mga pangyayari, circumstances. Pinigilan kayo, ayan, strength card, pinigilan kayo. Pwedeng naon siya yung chapter ninyo, hindi nagtuloy before, pero nakikita ko,
Magkakaroon ng continuation. At ngayon, wala nang makakapigil niyan sa tamang timing. Ito yung plot twist na hindi mo inaasahan tungkol dito sa person na to, sa connection na to. Okay? Na hindi mo inaakala na kayo pala, na magkikita pa kayo, marireunite kayo, na hindi mo inaakala na yung person na matagal mo nang pinagdarasal, minamanifest mo na mapunta ka sa tamang person. Sa kanya ka pa rin pala talaga babagsak after all the plot twists na nangyari. After na hindi nyo pinili yung isa't isa or pinaglayo kayo ng landas. Sabi ko nga, merong kasabihan, kung talagang para sa'yo, para sa'yo. Magkalayo man kayo, lumipas man ang lifetime, di ba? Time is irrelevant sa mga taong talagang destined na kayo talaga yung para sa isa't isa. Sabi ko nga parang ito yung endgame mo, ito yung destiny mo talaga eh. And this time, wala nang makakapigil na ma-reunite kayo. Siguro yung period ng pause na yun na nagkalayo kayo, part lang talaga ng plan yun ng divine. Pero eventually, you will still end up with this person. Pwede ngang hindi mo inisip yun, pwedeng hindi mo na-feel yun eh. Di ba? Oh, parang magic o magician. Parang it's like magic na hindi mo inaasahan na. Di ba? Okay. So, itong person na to, actually, pwedeng nagdalawang isip. Pwedeng nagdalawang isip ka or kayo sa isa't isa before. Pwedeng napigilan, may mga naging hadlang, mga pangyayari, circumstances, or mga tao, events, no? Pwede. Pero sabi ko nga, parang nagkaroon lang ng pause. But eventually, magkukrus din yung landas ninyo. Magtatagpo at magtatagpo pa rin kayo sa dulo. Okay? O, diba? Tingnan mo yan! Marireunite talaga kayo. Magtatagpo pa rin kayo netong person na to. Siguro, hindi nyo in-expect na magtatagpo kayo ulit sa isang occasion. Pwedeng reunion, pwedeng party, basta gathering. Wherein meron din kayong mga tao na kakilala dun. Basta. Yun yung sign. Ayan o. Ito na yung mangyayari. Actually, nung una, pwedeng hindi ka talaga ganun ka-attracted dito sa person na to. Kaya nga sabi ko, this is something na hindi mo ine-expect talaga. Or vice versa, kung siya man yung hindi ganun ka-attractive sa'yo, nung una mo siyang nakilala or nakita. Kaya nga ito ay something na hindi mo inaasahan eh, na kayo pala yung para sa isa't isa. Na siya pala talaga yung true love mo, yung happily ever after mo, no? You never imagined na siya pala yun. Okay? Ito nakikita ko dito, parang magugulat ka kasi after siguro ng matagal na panahon, na mula nung huli kayong nagkita, siguro magugulat ka sa naging transformation dito sa person na to. Siguro maaaring ang laki ng pinagbago mo, laki ng pinagbago niya. Pwedeng ikaw yung na-surprise or siya or pareho kayo. Kaya nung una kasi hindi mo siya type, hindi ka attracted, no? Pero siguro after those years na nagkalayo kayo, matagal kayong hindi nagkita, nung ngayon na magtagpo kayo, nagulat kayo sa isa't isa. Wow, ito na pala si Collective. Wow, dati
Hindi ako attracted sa kanya. Diyos ko, hindi ko nga siya napapansin. Tapos ngayon, wow, look at this person. Parang may crush na agad ako sa kanya, alam mo yon. Ang ganda niya na, ang gwapo niya na, wow, ito na pala siya ngayon. So, yun yung mga energies. Okay? Oh, kasi dati hindi kayo nagmamadali eh. Hindi ka nagmamadali na magka-jowa nung mga time na yun or siya to, hindi ko alam. Basta parang may energy dito na hindi sinunggaban yung opportunity ninyo sa isa't isa. Oh, baka kasi yung isa attracted na noon kung sino man sa inyo, tas yung isa hindi. Pero hindi sinunggaban yung opportunity, hindi nagmadali, hindi pinilit. Sabi ko nga, hindi naghabol. And pwedeng nag-abroad, lumayo muna. Kasi syempre nga, nakita ko nga na pinaglayo kayo ng kapalaran na nag-part kayo ng ways eh. Forced man yun or hindi. Kasi nga nagkaroon kayo ng kanya-kanyang buhay, di ba? O pwedeng iba, nag-abroad, o sa ibang lugar. Kaya nga sabi ko, one day magtatagpo kayo neto sa isang okasyon. Reunion man yan, gathering, whatever. Basta makikita kayo sa isang place, sa isang event, sa isang gathering. And doon na magsisimula uli yung chapter nyo. And after that, hindi na kayo maghihiwalay at doon yun na yung continuation ng happily ever after nyo. Okay, so tatapusin ko na to masyado ng mahaba yung reading ko. Anyway, ang ganda-ganda naman ng mga energies na na-pick up ko. Okay, thank you so much for watching. Love you all. Kita-kits sa susunod, babush.